At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito ang pang-apat na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Pasko na sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Ay, Benito, inaantok na ako. Ikaw na munang magbantay dito. Kapag may duman na sasakyan na, ikaw na ang sumita. Tamad ka talaga, Amri. Ha? Sige na nga. Matulog ka na at ako nang bahala dito. Ay, huwag kang mag-alala. Hindi kita isusumbong kay Kapitan. Ay, naku. Ay, totoo, Benito. Ay, salamat ha. Ang bait-bait mo talaga. Ay, sige, matutulog na ako doon sa loob ng tulda. Diyan ka na, ha? Ayun na si Amri. Gigisingin ko na lang mamaya para ako rin naman ay matutulog. Ha? Teka. May sasakyan na tumigil sa tapat ko. Naku, delikado ito. Baka masamang tao ito. Naku, bumaba na siya. Tatakbo na ako at magtatago. Delikado. Ayoko pang mamatay. Gusto ko pang mabuhay. Sandali lang! Ha? Naku, nakita niya ako. Kung aalis ako, baka babarilin niya ako sa likod. Naku, bubulagta na lang ako. Naku, hihintayin ko na lang siya makalapit. Pero hindi ako magpapalatag. Natatakot ako sa kanya. Matapang ako. Pwede bang magtanong? Ha? Saan bang bahay dito ni Kagawad Asyong? Ha? Ha? Bakit mo hinahanap si Kagawad Asyong? Pinatideliver sa bahay niya ito ang grocery items. Ha? Pinabibigay na yung Senador Rosite. Ha? Grocery item pala. Ang laman niyan. Tama. May naisip ako. Ako si Kagawad Asyong. Ha? Ganun ba? Oo. Oo. Kagawad, sa dami didiskarga ang mga kamagas ko ni Senador Rosite. Ha? Saan? Nandito na pala si Karen. Hindi man lang sinabi na darating na siya. Hindi tuloy ako naka-score sa kanya. Pagdating pala niya, sinundo siya ni Russell, yung boyfriend niya. Ay, ano ba ito? Nagseselos ako kay Russell. Kaya kailangan maka-score din ako sa kanya. Eh, bayaw, gising ka pa pala. Ha? Oo, bayaw. Nagising ako nang may dumaan na truck. Bayaw, may problema ka yata. Ha? Problema? Oo. Wala bayaw. Wala akong problema. Ano naman ang poproblemahin ko, Aber? Huwag ka nang magsinungaling sa akin, bayaw. Alam kong may problema ka. At alam ko kung ano yon, bayaw. Oo. Ikaw talaga bayaw. Masyado kang mapagmatsyag. O sige, aminin ko na. May problema nga ako. Hindi ko kasi alam na darating na pala si Karen. Naunahan tuloy ako ng boyfriend niya na si Russell. Sinasabi ko na nga ba sanip na ikaw sana ang pagbibigyan ni Karen ng maagang pamaskaw. Si Russell na utog ang nakatanggap. Oo nga pero di bale, aagahan ko na lang ang pambagong taon. Kailangan maagap ka, bayaw. Baka maunahan ka na naman ni Russell. Mabilis yun Hindi na ako papayag na maunahan pa ako ni Russell bayaw. Ikaw, kailangang maagap ka rin. Baka maunahan ka sa maagang pamasko. Anong ibig mong sabihin, bayaw? Ay, nako. Hindi mo ba alam na si Pining ay type niya si Benito? At si Ambring ay type niya rin niya si Veronica. Anak? At mukhang type rin yata ni Veronica si Ambring. Bayaw!
Melinda, pabili nga ng sabong panlaba. Ha, ikaw pala, Alingin Siyang. Maglalaba ka yata ah. Teka. Nag-iisa ka lang yata dito sa tindahan nila, Darwina. Opo, Alingin Siyang. Lagi na lang nila akong iniiwan eh. Tapos, ang liit pa ng sweldo nila. Ay ganun ba? Ay nako, Melinda. Madaling gawan ng paraan yan para makabawi ka. Ha? Anong ibig ninyong sabihin, Aling Insyang? Ano pa? Di mangupit ka? Aling Insyang? Boy, ano bang oras ha? Alas 10 na ng umaga, kagawad. Bakit? Sabi ni 13 Prusyo kasi, alas 12 ng madaling araw makakarating dito yung padala ni Senador Rosete na maagang pamasko. Oh, bakit hanggang ngayon ay wala pa? Ha? Kailangan may parating mo kaagad kay Sir Timprosyo na wala pa yung padala ni Senador Rosete. Buwisit naman itong si Sir Prusyo na ito. Kanina ko pa siya tinatawagan anatindad. Ano kaya kung puntahan mo na lang sa bahay niya, kagawad? Kung aalis ako, baka bigla namang dumating yung hinihintay ko. Naku nang bahala kapag dumating, kagawad. Ano? Hindi. Ko. Kilala na kita, boy. Baka bawasan yun ni Bunjing yun. Sobra ka naman, kagawad. Kahit kailan hindi ko ginawa yan. May takot ako sa Diyos. Nako, huwag mong gamitin ang pangalan ng Diyos, boy. May lalo ka lang nagkakasala dyan. Ayon sa pangatlong utos ng Diyos, na pinagkatiwala kay Moises doon sa bundok ng Sinai. Huwag mong gamitin ang pangalan ng Diyos sa pagsisinungaling. Sa wikang Ingles, thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. Ha? Alam mo rin pala yan, kagawad? Abay, siyempre naman, boy. Magka-Diyos ata ito Magka-Diyos akong tao, hindi tulad ni Karyo, nakampo ng demonyo. Hey, sinong kampo ng demonyo na sinasabi mo, Asyong? Kapitan, may baril ka. Kuan, sibuyas, ang kampo ni demonyo, kampo ng Satanas. Di ba, boy? Kampo ka ng Satanas, ha, boy? Kampo ka ng Satanas. Aminin mo! Kagawad Asyong? Kagawad Asyong, may umintong sasakyan sa taba natin. Ha? Sino kaya yan? Si Temploso yan. Mabuti na lahat. Pumunta siya rito. Kagawad Asyong, kailan nyo sisimulan na ipamigay sa mga taong magang pamaskon mula kay Senador Rosete? Nako, Vice Mayor. Iyan na nga ang malaking problema ko Anong ibig mong sabihin? Kasi kanina pang madaling araw kami naghihintay. Pero hanggang ngayon wala pang dumarating na padala ni Senador Rosete. Aba, lintik naman yan, Imposible na niloko lang ako Senador Rosete. Sir, pakitawagan sana si Senador Rosete kung natuloy ba yung magdi-deliver dito o hindi.
Para alam natin. Sige. Sandali lang. Tatawagan ko. Hindi ko pwedeng lukuhin ni Senador Rosite dahil matatalo siya rito. Sandali lang, tatawagan ko. Ay, Senador Rosite! Sir, si dating Vice Mayor Timprosyo ito ng bayan ng Nangisayan. Bakit po wala pa hanggang ngayon yung sinabi mong ipapadala mong maagang pamasko dito sa barangay ng Hingaluan? Ano? Kanina pa nila na-deliver at mismong si Kagawad Asyong ang tumanggap. Ay, ganun ba? Sige, Senador Rosita. Pasensya na pa. Sige, bye. Bye. Anong sinabi ni Senador Rosete? Sabi sa akin, ikaw raw mismo ang nakatanggap sa padala niya. Ano? Paano nangyari yun? Wala akong natanggap, sir. Wala talaga. Mamatay man ako. Ano? Kung ganon, siguradong may nanaputa. Kaya kailangan may report ka agad dito sa pulis. May katarantaduhan din pala ang Benito na yon, bayaw. Pantakin mong siya pala ang nagpakilalang Kagawad Asyo at sa kanya ibinigay ang nanggaling kay Senador Rosete. Oo nga bayaw kinakabahan ka. Baka malaman nila asyong yan madamay tayo. Baka sabihin nilang tayo ang nag-utos sa kanya na gawin yan. Ano kayang gagawin natin bayaw? Bayaw. Nakaw, delikado ito. Lahat ng grocery items sa binagay ni Rosite, ilalagay na lang natin sa community pantry. Saan natin ilalagay ang community pantry, bayaw? Doon sa covered court. At maglalagay tayo ng karatula para alam nilang may community pantry. Oo, ganun na lang gawin natin. Ganun na lang, hindi pa bayaw. Anong palagay mo? Bayaw. Sige, ganun na lang ang gawin natin habang wala pang nakakakita. Ambreng, Benito, ilagay nyo ang lahat ng grocery item sa covered court. Bilisan ninyo. Ay, upo, Kapitan. Ambreng, halika nga. Huwag kang papatay-patay dyan. Bilisan mo! Ha? Ang yabang mo, halimal ka? Akala mo, ikaw ang chief CBO? Ay, huwag na kayong magtalo. Sige na. Bilisan nyo na. Hakutin na ninyo ang grocery item. Nakaw. Saan galing yung grocery items na yan, ha? Bayaw, si Kagawad Asyong. Nandyan na. Patay. Ididimanda ko kayo. Ninakaw ninyo ang ipinadala ni Senador Rosete na maagang pamasko niya sa mga kabarangay natin. Kaya humanda kayo. Kagawad, hindi namin ninakaw yan. Kundi ganito kasi ang nangyari. Ipapaliwanag ko sa iyo. Basta, ibinibanda ko kayo. Ay, oo, Kagawad. Makinig ka. Ay, papaliwanag namin sa iyo kung ano ang nangyari. Ano pang ipapaliwanag ninyo maliwanag na ninakaw ninyo ang padala ni Senador Rosete. Anong ibig sabihin nito? Bakit nasa putin ninyo ang mga grocery items ito? Ha? Bakit? Kuan kasi. Ay, nako. Kagawad, ganito nangyari. Makinig kay papaliwanag ka. Hindi ko na kailangan ng paliwanag ninyo.
Dahil hindi ako bobo! Ah, Ha! Isusumbong ko kayo kay dating Vice Mayor Templosio. Ha! Isusumbong ko kayo! Kagawad Asyong, sandali lang. Mag-usap ba tayo? Pag-usapan natin ang problemang ito. Bayaw, Nakaw. hindi ka na niya pinakinggan. Delikado to. Baka madabay ako rito. Bayaw, anong gagawin natin? Baka magsumbong na siya kay Templosio. Delikado tayong dalawa. Bayaw, kailangang makapag-isip kayo kaagad ng paraan bago siya makapagsumbong kay dating Vice Mayor Templosio. Pero anong paraan, Bayaw? Ano? Mayor Gustavo! Mayor Gustavo! Ala ay atong nitong mo, anong nangyari sa iyo? Bakit na humahangos kang lumapit sa akin? Mayor Gustavo, may masamang balita. Alay, bakit? Ano namang balita yan, ha? Atty. Tokmol. Alay, Mayor Gustavo, may issue na naman kay Vice Mayor Agaton. Baka madamay ka na naman dito. Alay, anong issue na naman yan kay Vice Mayor Agaton? Nako, Mayor, sangkot siya sa pagnanakaw sa ipinadalang maagang pamasko ni Senador Rosete. Ano? Si Vice Mayor Agaton? Sangkot sa nakawan? Oh, Mayor Gustavo, kaya mabuti pa. Dumistansya ka sa kanya. Ha? Baka madamay ka pa. Alay, kailangang magpatawag uli ako ng meeting para pag-usapan namin ang tungkol sa sinabi mo, Atty. Tukmol. Alay, dapat lang, Mayor, habang may panahon pa. Kung hindi, madadamay ka at matatalo ka sa parating na halalan. Veronica, may napakasamang balita. Ano na namang napakasamang balita yan? Nabuntis ka ni Benito, ganun ba? Oo! Ay, hindi! Kwan, nag-viral sa social media ang issue tungkol kay Vice Mayor Agaton. Ay bakit? Ano bang issue sa kanya? Pinagbibintangan siyang nagnakaw ng padala ni Senador Rosete. Grocery items daw yun. At pati si Kapitan, idinawit nila. Sabi na ng mga nagkukomento, posible raw na mabilanggo silang magbayaw. Ano? Mabibilang ko rin si Kapitan? Naku, ayaw kong mangyari yun, Pining. Malulungkot ako. Wala tayong magagawa. Senador ang kalaban nila. Buti sana kung kandidato si Senador Rosete. Meron pa siyang 3 taon na maninilbihan sa ating bansa. Kaya delikado sila. Naku, Pining. Ano kayang magandang gawin nila para hindi sila mabilanggo? Ano? Hindi ko alam, friend. At may isa pa silang problema. Ha? Na naman? Bakit? Ano na naman yun? Sabi ni Kagawad Asyong, kapag nabilanggo na raw si Kapitan, si Kagawad Adong na ang OIC at siya ang tatayong administrator. At sabi tatanggalin daw tayo kaagad sa posisyon natin. Patay! Ikaw, Benito, ang tumayong saksi nila Vice Mayor Agaton at Kapitan Karyong. Ano ang nasaksiyan mo noong madaling araw ng Lunes? Sagot! Sir, Ah! Kwan, naka-duty po kami ni Ambring noon sa oras na yun. Nang magpaalam sa akin si Ambring na matutulog siya. Iniwanan ako tapos may humintong truck. Kasama nila si Kagawad Asyong. Pagkatapos, anong sumunod na nangyari? Pinababa ni Kagawad Asyong
ang kargamento sa bahay ko. Tapos, narinig ko ang usapan nila ni Boy na kaya daw doon inilagay sa bahay namin para ibintang sa amin nila Kapitan at Vice Mayor ang katulang pagkawala ng ipinadala ni Senador Rosete. Ay, hindi totoo ang sinasabi niyan, Sargento. Nagsisinungaling siya. Tumahimik ka, kagawa na siya. Ah. Kilala kita. Marami ka nang ginoong ganyan. Kaya mas pinaniniwalaan ko ang salaysay ni Benito kaysa salaysay mo kanina. Ha? Sargento. Maabswelto kaya sila Kapitan at Vice Mayor Agaton? Sabi ni Bintang sa kanila. Mga giliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Pasko na! Sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdam, Robert D. Guzman, Amit Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, Technical Supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ng tunog ni Robert D. Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora. Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines!